naabot kami ng 20 years po dito nagdadayaw sa San Jose. Dito lang po kami nagdadayaw, minsan nagdadayaw kami po sa Lupao. Yun lang, dalawang church lang, isang San Jose at isang Lupao lang. I do not believe in loving your enemies. Yung tayo po, naniniwala tayo sa tulong ng Diyos, kaya natin. Kaya po, kapag naintindihan natin na mahina tayo sa isang bagay na hindi natin magagawa, we will always ask the help of the Holy Spirit. Espas! Lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw, manginig man sa takot, masindaking mong puso, magulap man sa lungkot. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kaniyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kaniyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kaniyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kaniyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kaniya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kaniyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kaniyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, sila'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila.
Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Madalas, ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay, ano ang magagawa ko para sa aking kapwa? Parisan natin si Jesus. Tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay. Ang tao ay nangungulila, lumuluha at nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo'y hindi dapat ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ang pinto ng kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niyang namatay ay makakita na sa Diyos? Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sa
langit sa daigdig, minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. At sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Magala kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay mga kawitan. Magala kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaligid sa luklukang dakila. Lahat po tayo, sabay-sabay po tayong umawit. Si Kristo na ating Hari ay namuhay na maguli. Hipan natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalak o sanlibutan, sa manining nating ilaw. Si Kristo na walang maliw, ang umarang sa dilim. Sa
sapagkat tapat siyang tunay sa kaniyang pananagutan para sa kinabilangan niya na sambayanan. Sumagit sa sansiyo, sa ilulit ako'y kailangan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. ng